Kumusta mga katribu? Patuloy kayong nanonood dito sa The Flyers TV channel. Katribu mo, salamat sa inyong mga likes, shares at comments, lalong higit sa pag-subscribe sa amin. Malaking tulong ito para patuloy kaming magbahagi ng mga kaalamang nakapokus sa katotohanan habang nilalabanan ang mga fake news na nagkalat. Muli nating tandaan na huwag basta-basta maniniwala sa mga balita o kwento sa social media. Pairalin natin ang ating critical thinking, lalo na at available naman ang lahat online upang magsagawa tayo ng sariling research. Mga katribu, iwasan ang maging bias, panatiko o loyalista. Ikaw ang talo diyan. At sa ating kwento, narito ang maiinit na trending news stories ngayon. Paalala, mga katribu, ang mga mapapanood na bahagi ay pagsasadula lamang sa ating mainit na paksa. May bahaging kuha sa aktwal na pangyayari, subalit karamihan ay pagsasadula lamang. At sa ating trending news stories, nakapako ang mga mata ng mundo sa The Hague noong Marso 14, taong 2025. Isang makasaysayang pangyayari ang nagaganap sa International Criminal Court. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas, na dating itinuturing na hindi mahahawakan, ay humarap sa korte sa unang pagkakataon. Nahaharap siya sa mga kasong crimes against humanity. Isang malinaw na paalala na kahit ang mga pinuno ng bansa ay hindi nakaliligtas sa batas. Ang pagharap ni Duterte ay isang mahalagang sandali. Ito ay hudyat ng posibleng pagbabago sa laban kontra sa kawalan ng pananagutan at isang malakas na mensahe sa mga pinunong umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Ang ICC na madalas binabatikos dahil sa kanyang mga limitasyon ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ang mundo ay nanonood kung maipatutupad ang hustisya. Humarap si Duterte sa ICC gamit ang video link. Nakaupo siya, nakapormal na kasuotan. Kalmado lang siya, ibang-iba sa kanyang karaniwang mainit na personalidad sa publiko. Ang mga hukom, seryoso ang mga mukha at nakasuot ng roba, ang siyang namamahala sa paglilitis. Maikli lang ang pagdinig, isang formalidad lamang. Kinumpirma ni Duterte ang kanyang pagkakakilanlan, sinabi niya ang kanyang pangalan at petsa ng kapanganakan. Ipinaalam ng korte sa kanya ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Mga krimen laban sa sangkatauhan. Ipinaalam din kay Duterte ang kanyang mga karapatan bilang akusado. May karapatan siyang manahimik, ang karapatan sa abogado, at ang karapatan na hamunin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Nagtapos ang pagdidinig sa pagtatakda ng petsa para sa susunod na yugto ng paglilitis. Si Duterte, na ngayon ay nahaharap sa buong bigat ng batas internasyonal, ay isang tagapakinig na walang magawa. Ang mga kaso laban kay Duterte ay nag-ugat sa kanyang brutal na kampanya laban sa droga. Inilunsad ilang sandali lamang matapos niyang maupo bilang Pangulo noong taong 2016, ang kampanya ay mabilis na nauwi sa isang madugong paliguan. Mga pulis at mga vigilante na kadalasang kumikilos ng walang takot sa batas ay bumaril at pumatay sa libo-libong pinaghihinalaang mga gumagamit at nagtutulak ng droga. Ang mga kalsada ng Maynila at iba pang mga lungsod ay naligo sa dugo. Ang opisyal na bilang ng gobyerno ay umabot sa mahigit 6,000 pagkamatay. Gayunpaman, ang mga grupo ng karapatang pantao ay nagpakita ng mas malagim na larawan. Tinataya nilang ang tunay na bilang ng mga namatay ay nasa pagitan ng 12,000 at 30,000. Ang taga-usig ng ICC gamit ang malawak na ebidensya
ay inakusahan si Duterte ng pag-oorganisa ng sistematiko at malawakang pag-atake sa mga sibilyan. Detalyado sa mga kaso ang mga extrajudicial killings, enforced disappearances at torture. Ang mundo ay nangilabot sa laki ng mga kalupitan. Matapang pa rin ang paninindigan ng mga abogado ni Duterte. Iginiit nilang wala raw jurisdiksyon ang ICC sa dating Pangulo. Itinuro nila ang pag-atras ng Pilipinas sa Rome Statute, ang kasunduang nagtatag sa ICC noong taong 2011. Dahil sa pag-atras na ito, wala na raw karapatan ang korte na imbestigahan o kasuhan si Duterte ayon sa kanila. Subalit, may mahalagang puntong ibinato ang ICC. Ang mga krimeng isinasakdal ay naganap sa pagitan ng taong 2011 at 2019 noong miyembro pa ang Pilipinas ng ICC. Kaya naman, may jurisdiction pa rin ang korte sa mga krimeng naganap sa panahong iyon. Magulo ang usapin ng jurisdiksyon, isang legal na labanan na may malaking epekto sa kaso. Minamasdan ng buong mundo kung malilimitahan ang kapangyarihan ng ICC o kung mananaig ang hustisya. Mula Maynila hanggang The Hague, ang pag-aresto. Ang paglalakbay ni Duterte papuntang The Hague ay hindi naging madali. Noong Marso 11, 2025, siya ay inaresto sa paliparan ng Maynila pagkabalik niya mula sa isang paglalakbay sa Hong Kong. Ang pag-aresto na isinagawa sa tulong ng Interpol ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa buong Pilipinas. Si Duterte, na dating itinuturing na hindi matitinag, ay isa ng bilanggo. Ang kanyang pagkakaresto ay ang resulta ng mga taon ng panggigipit mula sa mga grupo ng karapatang pantao, mga internasyonal na organisasyon at mga pamilya ng mga biktima. Mabilis siyang inilipad patungong Netherlands at dinala sa The Hague na may mahigpit na seguridad. Siya ay ikinulong sa ICC Detention Center sa Scheveningen, isang pasilidad na kilala sa paghawak ng mga kilalang suspek. Si Duterte, na dating pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, ay isa ng bilanggo sa ibang bansa. Ang pag-ikot ng gulong ng hustisya. Ang unang pagdinig ay simula pa lamang ng isang mahabang proseso ng batas. Ang susunod na mahalagang pangyayari ay ang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso na naka-schedule sa Setyembre 23, 2025. Sa pagdinig na ito, ilalahad ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya. Pagkatapos, magdedesisyon ang mga hukom kung may sapat na ebidensya para ituloy ang isang ganap na paglilitis. Ang prosekusyon, dala ang sandamakmak na ebidensya, ay ikampante sa kanilang kaso. Nakakalap na sila ng mga testimonya, ng mga saksi, mga ulat ng pulisya at mga ebidensyang forensic. Iginiit nila na ang mga ebidensya ay malinaw na tumutukoy sa pagkakasala ni Duterte. Gayunpaman, ang mga abogado ni Duterte ay nangakong magbibigay ng isang malakas na depensa. Plano nilang questionin ang kredibilidad ng mga saksi at ang pagiging katanggap-tanggap ng mga ebidensya. Ang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso ay inaasahang magiging isang mahalagang sandali na magtatakda ng landas para sa isang makasaysayang paglilitis o isang posibleng pagbasura sa mga kaso. Mga pagyanig sa politika ng Maynila. Ang pag-aresto at paglilitis kay Duterte ay lumikha ng malaking gulo sa politika ng Pilipinas. Ang kanyang kahalili, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ay nahaharap sa isang maselan na sitwasyon. Kailangan niyang makipagtulungan sa ICC habang
kinakalinga ang damdamin ng mga taga-suporta ni Duterte. Ang anak ni Duterte, si Sara Duterte, isang makapangyarihang figura sa politika ng Pilipinas, ay kinondena ang pag-aresto sa kanyang ama. Tinawag niya itong may motibong pampolitika at nangakong lalaban para sa kanyang paglaya. Inulit ng ibang mga kakampi ni Duterte ang kanyang mga sentimiento at inakusahan ang ICC ng pagkukunwari at kanluraning imperialismo. Ang Pilipinas ay lubhang nahahati. Ang ilan ay ipinagdiwang ang pag-aresto kay Duterte bilang isang tagumpay para sa hustisya, habang ang iba ay nagrally para sa kanilang dating pinuno. Ang mga epekto sa politika ng kaso ay malamang na magpapatuloy sa mga darating na taon. Isang pagsubok sa pandaigdigang hustisya. Ang kaso ni Duterte ay may malawak na implikasyon na lampas pa sa Pilipinas. Ito ay isang pagsubok sa kakayahan ng ICC na panagutin ang mga makapangyarihang lider. Ang korte na madalas binabatikos dahil sa pagtutok nito sa mga bansang Afrikano ay sinusuri. Maibibigay ba nito ang hustisya sa isang kaso na kinasasangkutan ng isang dating pinuno ng estado mula sa isang bansa sa Timog Silangang Asya? Ang mundo ay nanonood. Ang hatol na may sala ay magpapadala ng isang malakas na mensahe na walang sino man, anuman, ang kanilang posisyon ay higit sa batas. Ito ay muling magpapatibay sa papel ng ICC bilang isang korte ng huling pag-asa, isang tanglaw ng pag-asa para sa mga biktima ng mga kalupitan. Gayunpaman, ang pagpapawalang sala ay isang malaking kabiguan para sa korte. Ito ay magpapalakas ng loob sa mga diktador at autokrata sa buong mundo, nasisira sa mga pagsisikap na itaguyod ang pananagutan at karapatang pantao. Ang pamana ng digmaan ni Duterte. Anuman ang resulta ng kaso sa ICC, ang pamana ni Duterte ay nabahiran na ng dugong dumanak noong kanyang digmaan kontra droga. Ang libu-libong mga pagpatay na walang kalaban-laban, ang takot na kanyang nilikha, at ang pinsala sa reputasyon ng Pilipinas sa ibang bansa ay hindi maikakaila. Gayunpaman, ang paghahanap ng hustisya ng ICC ay nagbigay ng kaunting pag-asa. Ipinakita nito na kahit sa harap ng kawalan ng parusa, posible pa rin ang pananagutan. Nagsilbi rin itong paalala sa kahalagahan ng karapatang pantao, ang pagsunod sa batas, at ang pangangailangang papanagutin ang mga pinuno sa kanilang mga ginawa. Ang mundo ay nanood at naghintay, umaasang mangingibabaw ang hustisya, at sa wakas ay makakahanap ng kapayapaan ang mga biktima ng digmaan ni Duterte kontra droga. Mga katribo, salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating mga trending news stories. Maraming salamat mga katribo sa patuloy na panonood. Alam ko nakasubscribe ka na. Hayaan mong iwanan ko sa inyo ang mga salitang inihabilin ni Jesus sa ating inang simbahan upang manatili ka sa pananampalataya. Matthew chapter 18 verse 18 to 21. I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Amen. Hanggang sa next video, mga katribo, like, share, comment, and subscribe. Ito ang The Flyers TV.